Maraming salamat po. Palakpakan po natin ang ating Panginoon na buhay. Amen. Kayo po ba ay nagagalak ngayong umagang ito? Amen. Dahil ngayong umagang ito, isang malaking opportunity o pagkakataon na nandito muli upang pakinggan ang lingkod ng ating Panginoon na dinala niya rito. Kaya ngayong umagang ito, ihanda po natin ang ating sarili dahil sigurado na marami na naman tayong matututunan, na mapupuno na naman yung karunungan natin na nanggagaling sa Panginoon, yung puso natin, yung isipan natin, spiritually, mentally. Alam ko na marami tayong matutunan sa ating lingkod na pinadala ng ating Panginoon, kaya ihanda po natin ang ating sarili. Palakpakan po natin si Attorney Revere. So rapture ay anytime the Lord will make it happen. Maring, kukunin na tayo ng Panginoon, no? Kunin tayo, at saan kaya tayo pupunta? Pag kumuha pa naman ng Panginoon, church niyang kukunin yan. Kung wala ka sa church ng Panginoon, nasaan ka? Diba? Napakalaga niyan. Alright, so, wow. Ganda dito, no? Decolor, talagang rainbow. Yan, rainbow. Ganda. Now, let me start with Matthew 20, 19 and 20. Ito ay isang salita ng Diyos na kung hindi mo ito kabisado sa puso, medyo mag-isip-isip ka kung ikaw nga, Matthew 28, ano? Kung ikaw nga ay totoo bang Kristiyano. Ang usapin dito, kung Kristiyano ka o hindi believer, must be a Christian. No? If you are a true Christian, totoo talaga, dapat ito, memorize mo sa puso mo. Why? Because if you do not know this, hindi mo alam to sa puso mo, sasabihin ko sa iyo, hindi ka pa Kristiyano. Kahit na ba sinasabi mo na meron kang Kristo. Ano? So, Matthew 28. Matthew 28, verses 19 and 20. So, gusto kong i-memorize mo to sa puso mo. Ito ang dapat password ng every Christian. Okay? Marami ng mga gumagaya, ano? Pero anong password? Di ba? Anong password? Dapat ito, Matthew 28, 19 and 20. Pag hindi po natin kabisado ang Matthew 28, 19 and 20, paano natin masasabi na meron tayong Kristo sa buhay? Okay, dapat, bata 7 years old up, you must memorize this by heart. By heart. Ano sabi niya dyan? Kaya't sa paghayo ninyo, gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Bautismuhan ninyo sila sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. At turuan silang sundin ang lahat ng mga bagay na inuutos sa inyo. At narito, ako'y kasama ninyong palagi hanggang sa katapusan ng panahon. Ito ay sinabi ni Kristo sa kanyang mga disciples. Itong salitang ito ay iniwan niya ito at bilin niya ito sa iglesia, sa church. Okay? So, inuulit ko. Every
every Christian, totoo sila sa kanilang pananampalataya, must memorize this by heart. Sapagkat ang mga salitang ito ay tumutukoy sa discipleship. Sa discipleship. Palagi nating naririnig ang salitang discipleship. Pero ano nga ba ang discipleship na ito? Ang totoong Kristiyano ay dapat isang disipulo. Ang totoong Kristiyano dapat engage in discipleship. Dahil ang isang Kristiyano na hindi engage sa discipleship, hindi yan talagang Kristiyano. Okay? Ang discipleship, sabi rito, anong sabi niya rito? Siguro sa English, meron ka bang English? Yan. O kaya Ilocano? Ilocano. Ha? Sa English, sabi niya rito, go and make disciples. Go and make disciples. Ito ay isang utos ng Diyos. Pag sinabing utos, wala kang dapat gawin kundi sundin ang utos ng Diyos. Kasi kung hindi ka sumusunod sa utos ng Diyos, bakit mo pa sinasabing, Panginoon, Panginoon? Bakit mo pa sinasabing, si Jesus ang aking Lord and Savior, pero hindi mo naman siya sinusunod? Kaya napakahalaga ang Matthew 28, 19 and 20. Sa English, ba't napunta na tayo sa 1 and 2? Yan. Baka mamaya magkaiba yung ano. Okay, so Matthew 28, 19 and 20, English version. Sabi niya dyan, go and make disciples. Alright? Jesus is the life changer. Ang Panginoong Hesus ang siyang bumago sa ating buhay. That is salvation. Now, take note, if Jesus is in you, your life is changed. Alright? Nabago ang buhay ninyo. Jesus is the life changer. Meaning, you are a new creation sa Panginoon. Bago ka na. Yung luma, wala na. Wala na. Wala na yung luma. Ngayon, papaano mo ipapakita o ano ang gagawin mo para patunayan mo na hindi ka na luma, kundi bago ka na. Alright? Kaya ko sinasabi, dapat itong tekstong ito, Matthew 28, 19 and 20, i-memorize nyo yan. Ha? So, ang code dyan ay 28, 19 and 20. Huwag nyo naman tayahan sa wedding yan. Okay, sa loto. Oh, baka ito yung sinasabi niya, lucky number. Walang lucky number sa Panginoon. Lucky, yung mga sinasabi, oy, ano ba yung sinasabi nila? Swerte. Mga swerte. Walang swerte sa Kristiyano. Lahat ay sa pagpapala, habag at grasya ng Diyos. Okay? So ito ang sabi niya rito, Jesus is the life changer, and if you have Jesus, your life is changed. But how can you say and show that your life is changed by Jesus? The answer is discipleship. The answer is to make disciples. Ibig sabihin, kinakailangan gawin mo ang mga bagay na ito kung totoong hindi ka na nabubuhay sa kalumahan, kundi bago ka na. Discipleship is the key to change the world. Discipleship, mamaya mga mentor namin sa discipleship, dapat alam nyo tong mga basic principles na to. Discipleship is a proof that you have tinalikuran mo na yung lumang buhay mo. Dahil ang ginagawa mo na lang ay sumusunod kay Kristo. Alright? Your proof
of having abandoned your old life, being a new creation, is following Jesus. And following Jesus means you have to abide by Matthew 28:19 and 20. That's why discipleship is the key or the tool to change the world. Ang labo naman ito, to change the world pa. Ano bang sabi niya dyan? Make disciples of all nations. World yan. Mundo yan. Grabe naman yan, Torny. Ang luwang naman ng trabaho ko. Kapatid, hindi mo yan sariling trabaho. Okay? Mga future leaders, ito'y trabaho ng church. Okay? Trabaho ito ng church, hindi mo sariling trabaho. Discipleship is a church work. Trabaho ng iglesia. Since kayo ay bahagi ng iglesia, kayo ang iglesia ng Panginoon, dapat ipamuhay mo ito. At kung ipinapamuhay mo ang discipleship, ibig sabihin, totoo ngang Kristiyano ka. Ano bang ibig sabihin ng Kristiyano? Ano bang ibig sabihin ng Christianity? Christian at work in your life. Si Jesus ay hindi lamang nandyan, tinanggap po si Kristo bilang Panginoon tagapagligtas. Ang tanong, is Christ at work in your life? At ang ebidensya para masabi mo na si Kristo is at work, discipleship. Discipleship. And I said, discipleship is the tool, yung susi para baguhin ang mundo. Only those people in the Lord, those people who belong to the church of God, only those who have Jesus in their lives can change the world. Sila lamang. Kaya kung may Kristo ka sa buhay, and you follow this, ipamuhay mo to, you can change the world. Mamaya, inyo-enumerate ko sa inyo kung ano-ano ang mga bahagi ng mundo ang inyong babaguhin. Pero klaruhin ko lang ang ibig sabihin further ng discipleship. Ang discipleship ay may tatlong components. Disciple, discipler, at saka discipling. Hindi yun kuliling. Iba yung kuliling, no? Yung parang, yung nakikipag-usap sa sarili. Tama ba itong gagawin ko? Yung naglalakad ka, tapos kinakausap mo yung sarili mo. Mas mabuti pang kausapin mo ang Lord. Di ba? Ang disciple, sa Tagalog ay simple lang. Tagasunod ni Kristo. Follower of Christ. Alright? Follower of Christ. Kaya pag sinabi niyang make disciple, meron kang tinuturuan na isang Kristiyano na turuan mo siyang maging tagasunod ni Kristo. Take note, mga kapatid. Kung ikaw ay Kristiyano, sabi niya rito, magturo ka, mag-train ka, mag-equip ka ng isa ring Kristiyano na turuan mo siyang sumunod kay Kristo. Kung wala kang tinuturuan na sumunod kay Kristo, anong tawag sa'yo? Wala. Tapos sabihin mo Kristiyano ka, wala kang inaalagaan para sumunod kay Kristo. So yan ang isang tinatawag na disciple. A disciple is a follower of Christ. Isa siyang tagasunod, isa siyang estudyante ni Kristo. Alright? Ano naman ang discipler? Ang discipler ay yung taong nagtuturo
o umaakay ng isang disciple para lalo siyang lumago at mag-mature sa Panginoong Jesucristo. Kaya tatanungin ko, ano ka ngayon? Disciple o discipler? Alright? Lahat tayo dapat ay disciple ni Kristo. Ibig sabihin, tayo ay tagasunod ni Kristo. Pero sa atin sa iglesia, dapat may disciple at may discipler. Sino sa inyo ang discipler? Discipler is the teacher. Discipler ay yung nagtuturo. Anong tinuturo? Maliwanag po rito. Ang ituturo ay turuan yung isang disciple na sumunod kay Kristo. Teach them to obey everything I have commanded you. Okay. Ano yung discipling? Ito yung discipling. This is the act of discipleship. Ito yung aktong ginagawa mo, discipling. Ang discipling ay yung pinapaloob ng Matthew 28:19 and 20. Discipling is, you are a discipler, yung disciple, ang gagawin nila, go! Yan. Unang hakbangin ng discipling, ikaw ay hahakbang, ikaw ay lalabas, ikaw ay magre-reach out. Even if you are a disciple, dapat nire-reach out mo yung discipler mo. Kung ikaw naman ay discipler, ikaw ay nire-reach out mo yung mga disciples mo. That is the first act of discipling. Kaya nga, ang discipleship is intentional. Kailangan to talagang yung mindset mo, yung heart set mo, at yung will set mo, talagang nandun yung puso mo to get rich. Puntahan mo yung disciple mo o puntahan mo yung discipler mo. Pag wala kang pagnanasa intentionally, problema po yan kung talagang may Kristo ka. See? So the first act of discipling is go. Go. Yan po ang maliwanag. Go. You can never make disciples or you can never teach unless you get out of your zone, comfort zone. See? Ang church ay tinawag ng Diyos para humayo. Take note. Humayo. Hindi yan nagtatawag na para bang palengke. Na ikaw ay may pwesto, andyan yung mga produkto mo, sasabihin mo, ali na kayo rito, 99 pesos na lang, o pauwi na ako, 50 pesos na lang ang galong 1 kilo. Hindi ganon ang isang totoong disciple or discipler. Discipling is going out. Now, if you want, sabi ko nga kanina, discipleship is the key or the tool. Ibig sabihin, ito ay susi o kasangkapan para mabago natin ang mundo. Pero sabi rito, paano mo mababago ang mundo kung hindi ka naman lumalabas? Paano mo mababago ang mundo kung hindi ka naman lumalabas sa iyong comfort zone? We've got to go out. Kung totoong Kristiyano ka, you must go out. At anong gagawin? Next action sa discipling is making. So, yung una ay going. This time, making. Okay, paggawa. May tatlong klase ng believers sa discipleship. I don't know if Just will share this.
Making disciples means, one, mag-alaga ka ng baby. Baby. Sino itong mga baby na to? Ito yung mga bagong Kristiyano. Yun bang tumanggap kay Kristo, so may faith na sila, mananampalataya na sila, baby pa sila. Ano pagkain ng baby? Steak o gatas? Gatas. Nasubukan namin yan. May bago kaming pusa ni Jazz, si Pruning. 2 weeks na niyang tinataboy sa may garden niya. Tapos nakikita ko, araw-araw niyang ini-sprayan ng water para umalis. Andun lang siya sa sulok for 2 weeks. Kawawa, bagong panganak. But siguro, blessing in disguise na yung tubig na yon, siguro yun yung iniinom niya. Kaya nabubuhay siya. Kalinggit, ganyan lang. Then, paalis na ako. Sabi ko, Just, baka naman binibigay na ng Lord sa atin yan. Di ba? Tapos, medyo ngumiti siya. Sige. Pero sa excitement naming dalawa, dahil ang hinang-hina, hindi nga makalakad na kasi yung paa, ang pusa, pang nangihina, usually dito sa likod paa. Hindi na talagang gaganon-ganon na lang siya. Oh, excited din siya, excited din ako. Alam mo, pinakain namin, bagoong, kanin, ano pa, avocado. Kasi gusto namin na mabusog. Lalong nanghina! So pagkaalis na kami pupunta ng church, nagro-roll na lang siyang gano'n, hindi na makalakad, yung parang ahas na lang na gumaganong gano'n. Sabi niya, tatay, pag-pray natin, yung pati pusa, pinag-pray namin. Well, that's true. Ganon din ang buhay ng isang discipler. Dapat maghanap ka ng baby, Christian. Anong gagawin mo? Alagaan mo. Painumin mo ng pure milk para lumakas siya, lumago. Because discipleship is about growing and maturing. Paano lalago ang iglesia? Paano lalago ang pamilya? Paano lalago ang negosyo? If you don't care about people growing. Wala akong Basta, nung nag-evangelize kami, may 100 tumanggap. Ayun, tumanggap 100. Nasaan na sila? Patay na sila. Kasi hindi mo pinakain. Hindi mo inalagaan. Kaya kung tutupo tayong discipler or disciple of the Lord and discipler ng mga dinidisipulo natin, we must take care of them. Let's treat them as new babies. Kailangan ng milk, soft food. That's the first. The second is, from babies, magiging sons and daughters sila ng Panginoon. Nagiging sons and daughters. Anong ibig sabihin niya? Medyo ano na yung kakainin nila, food na, mga solid food, ganyan, no? Para sa ganon ay nagmamature na sila. Yun bang nai-involve nila sila sa ministry, marunong nang mag-pray, marunong nang mag-share ng word, marunong nang mag-witness, magaling nang umattend ng church, uma-attend na palagi. Yan ang sons and daughters of the Lord. You are supposed to be prayerful. You must be what? Reading and meditating in the Word. Dapat ikaw ay uma-attend ng mga fellowships and dapat nagwi-witness ka, nag-evangelize ka. So that is what? Making disciples. Number 3, dapat from baby to sons and daughters, dapat maging parents ka na. Anong ibig sabihin ng parents? Dapat magkakaanak ka uli. Di ba? Ang isang totoong Kristiyano na hindi o walang baby, walang son and daughter, hindi siya naging ama o ina, parang ano siya? Kapatid, saan ka sa tatlong ito? Making disciples. Baby ka ba?
Sons and daughters? Or matured Christian ka na or parents? Nulit ko. Baka naman 10 taong ka na, 5 taong ka na, nag-church, pero baby ka pa rin. Dahil hindi ka pa rin nagdi-disciple. Gusto mo, ikaw palagi yung inaalagaan ng gatas. Naalala ko tuloy last time, ang sarap nung ice cream. Ayan, di ba? May ice cream tayong yellow kulay. Mango pa. Sarap. Para akong baby. Pero nagtuturo naman ako. Di ba? So, if 1 year, 2 years, 3 years, ikaw pa rin ay pinapainom ng gatas, there is something wrong with you. You are not growing at all. Kailangan mag-level up ka into becoming what? Son and daughters. Sons and daughters of the Lord. Ikaw ay tumatayo na rito, may mga ministries ka na, involved ka na sa ministries, at walang bukang bibig, kundi ang Panginoong Jesucristo. At ikaw, kung sons and daughter ka, dapat meron ka nang inaalagaan na baby. Kasi son and daughter ka na eh. O, 5 years, 10 years, son and daughters ka lang. Dapat nagle-level up ang mga anak at mga anak ng Diyos into becoming spiritual parents. What does a spiritual parent mean? Na dapat ikaw ay may inaalagaan na disciple. Kaya nga kung wala kang inaalagaan na disciple, you are not a discipler, and maybe you are not a disciple of the Lord, and maybe you are not a Christian. Nakakalungkot yung ka-meeting namin ni Jazz kagabi. Mother, 27 years separated from the husband. Anyong anyang anak sa States. 9 years, 10 years, walang communication. And even now, she does not know where her husband is. She doesn't mind. Wala siyang pakialam. Tayo ba, mga sinasabi nating, we are Christians. Wala tayong pakialam kung nasaan na sila. Discipleship is what? Making a disciple. Kailangan may baby ka. Kailangan may son and daughter ka. Kailangan mag-mature ka na mag-alaga ka. That is your lifetime. Pagpunta mo ng church, dala mo ba yung baby mo? Pag siya ba baby mo? Ba, hindi na lumaki. Ilang taong ka na? Huwag na. 30 na siya. Baby pa rin. Sobra ka naman. Sabi niya, dala mo ba yung baby mo? Tumingin. Now, listen. Yung sinasabi ko. Dapat, dala-dala natin yung mga babies natin. Because in the church, dapat sa church sila lumalago spiritually. Pag humahayo yan, nagtatrabaho sila. See? So, kailangan, and I'm glad na yung physical baby is here. Totoo yan. Pero turuan nyo siya, as she grows, turuan nyo siya na lumago sa Panginoon. Dapat, hindi lamang ngayon, dapat every Sunday. Ganyan yan. Kayo, yung mga kaibigan yung baby, bakit di nyo sila imbitahin? Mukhang hindi kayo discipler. Wala ang pakialam sa kanila, basta ako lang. Hindi ganun ang totoong Kristiyano at disciple ng Lord. Grabe, 5 taong ka na rito, ni isang baby wala kang nadala. Ha? O kaya, nagkadala ka ng isang baby sa loob ng 5 taon, yung baby mo na yan, baby pa rin hanggang ngayon. Ano yun? Hindi na lumago, hindi na lumaki, bro. Ang tawag dyan ni Jazz ay, ano? Yung animal na yan? Dinosaur sa church. Di ba?
tawag ni Diyos yung dinosaur. Mga dinosaur believers. Alam mo, anong dinosaur? Gusto palagi nasa loob ng church. Pero hindi nanganganak. Ang mga nakikita mo sa loob ng church ay mga buto ng dinosaur. Kasi namatay na sa loob ng church. Kasi nga, hindi nag-go-go. Dapat nag-go-go. So, discipling means going and making disciples. I'm sure, kayo na mahilig sa basketball, hindi, wala ba kayong baby doon? O kayo yung bini-baby? Gusto natin palagi tayong bini-baby eh. Ang kapal na mukha natin, gusto natin pala ang bini-baby. Dapat hindi. Kailangan maging spiritual parent tayo. May inaalagaan tayo. Nanganganak tayo. Sabi nga, yung praise and worship, dapat ang praise and worship or any ministry in the church, dapat ang pinakamataas na gawain ninyo ay discipleship. Walang kwenta ang mga ministries kung walang discipleship. O ba't kayo kumakanta? Sige nga. Dapat yan nakatuon sa discipleship. Dahil gusto nyo, yung mga babies, pag nakarinig ng kanta, ay mag-grow. O kaya, yung discipleship within the praise and worship ministry, o kaya yung visitation ministry, o kaya yung evangelism ministry, or other ministries of the church. Ang sentro dapat lahat ng activities ninyo ay discipleship. Ito yun eh. Di ba? O, pagkatapos ng practice, pagkatapos ng kanta, pagkatapos ng church attendance, yan na. Iniwan mo na yung baby mo na hindi nga alam kung saan uuwi. Yung sons and daughters, walang pakialam nga. Di ba? Hindi ganun ang discipleship. Alam mo ba ang problema nung baby mo? Alam mo ba ang problema nung anak mo bilang magulang? Ganun sa Panginoon dapat. Yung iba ayaw magsabi ng problema kasi nga hindi sila close, hindi sila intimate. Diba? Kaya nga, ang discipleship, aside from being intentional, it must be personal. Yun bang tatay ka eh, discipler ka eh. Dapat nagtitiwala siya sa'yo. At ikaw naman umiintindi sa kanya. Kaya nga ang totoong disciple or discipler is the best example of Christian faith. Nagdi-disciple ka nga. Yung buhay mo naman parang hindi ka disciple. Wala rin. Di ba? Discipler ka nga. Wala ka namang time with your disciples. Yung mga tinuturuan mo. Kapatid, napakalaga ang discipling. Going and making disciples. 3 stages yan. Baby, sons and daughters, and spiritual parenting. Pag yung baby naging son, naging spiritual parent, yung spiritual parent magsisimula uli ng baby. See? Now, ano sabi niya rito? Next verb here is baptizing. You cannot go to teach obedience without baptizing them. Without these babies, with these sons and daughters, with these disciples to be baptized. Well, di ko alam kung lahat ba kayo ay baptized na in water baptism. Pero dito, hindi tinutukoy lamang yung water baptism. Ha? Pero kung sakaling hanggang ngayon, di ka pa baptized in water, bakit? Bakit ayaw mong sumunod? Di ba? Bakit ayaw mong sumunod? Kaya kailangan natin ang discipleship para turuan silang sumunod.
Baka naman si discipler, hindi pa rin baptize. Paano yun? Naku parehas pala dapat kayong ilubog na. No? Now listen, mga leaders of this church and members. Baptism is this. Bigyan ko kayo ng example ng baptism. Yan. Alright. Here. Yan. Ito yung tinuturuan mo. Yung baby mo. O yung son mo or daughter mo. Bilang spiritual parent. Ang spiritual parent is what we call discipler. Siya yung nagtuturo. Okay. Sabi rito, going and making and baptizing them. Baptizing is, alright, kung ito yung tinuturuan mo at ito yung Father, ito yung Son, ito yung Holy Spirit. Ipapailalim mo siya sa control at direksyon ng tatlong yung triune God natin. Baptizing means put that student, put that baby or daughter under, ipasakop mo, ipaloob mo sa kapangyarihan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. So, the physical description is, nasa taas na ang Ama, Anak, at Espiritu, at ikaw ay nasa ilalim nilang pamamahala. Di ba? Sino bang namamahala sa inyong dalawa? Oy, sinong namamahala? Sinong nasa ilalim? Ikaw ba nasa ilalim sa ibabaw? Depende. Depende sa gawain. Depende. Ayan. Nakuha nyo? So, discipling is going, making, and baptizing. Yung tinuturuan mong baby, dapat ipasakop mo sa kapangyarihan, sovereign power, control, supervision, and direction of the Father and of the Son of the Holy Spirit. Because you cannot teach them to obey them unless they are under the power of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Tinuturo ba natin yan? O di pa natin alam kung sino si Holy Spirit? Hindi pa natin alam. Bakit ganun? Father, tapos may Son pa. Siguro kailangan natin yan pag-aralan sa mentoring about the deity or the katauhan ng ating Panginoong Diyos. So, baptism is immersion. Pagpapasakop, pagpapalubog sa kapangyarihan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Kaya nga yung water baptism, anong gagawin sa'yo? I-immerse ka, ipapailalim ka sa tubig. Okay? Para pagbangon mong ganon, symbolic of your new being. Pero ang baptism, hindi yan nakakapagligtas. Alright? Ulitin ko lang. Ang bautismo sa tubig ay hindi nakakaligtas. Maliwanag? Ang nakakapagligtas lang ay si Yesu Kristo. Anong kahalagahan ng bautismo? Ito ay mahalaga ito sa pagsunod kay Kristo. Kasi inuutos ni Kristo. Kagaya sabi nga rito, go and make disciples and baptize them in the name of the Father, and the Son, of the Holy Spirit. Hindi pwedeng nagpapasakop ka lang kay Kristo pero sa Holy Spirit hindi. Okay naman sa Holy Spirit and then the Son and the Father, hindi. Dapat, you are supposed to be under the control of the three in one. Huh? Gets po natin? Alright. Now, what's the next discipling act? Teaching. Teaching, that's why a discipler is a teacher. Going, anong susunod?
Ako nagtuturo, hindi nagpipreach ha. Going, making, baptizing, and teaching. Ito yung 4 na mahalagang actions ng discipling. Going, hindi coming. Okay? Simple lang. Ha? Hindi yung come. Hindi, go. Di ba? Alam niyo naman siguro, hindi, huwag mong sabihin, parang sila ba? Let's come there and let's go here. Walang ganon. Maling grammar yan. Let's go here and let's come there. Let's go there. Okay. And then, let's make. Making. Hindi destroying. Okay? Hindi destroying. Hindi insulting. Hindi embarrassing. Hindi abandoning. Hindi condemning. Making disciples. Grabe, 100 new converts. Yay! 100 yung naligtas kanina. Yung isa naman, ako din, 200. Ako, 1,000. Nasaan na sila ngayon? Ewan ko kung ano na nangyari sa kanila. Para bang meron kang 1,300 babies, iniwan mo na lang sila sa bundok. Ano kaya mangyayari sa kanila? Mamamatay. Dapat ang evangelism is under discipleship. Huwag kang mag-evangelize kung hindi mo rin lang kayang alagaan. Mabubulok lang yan. Di ba? Tanim ka ng tanim. Hindi mo lang tiningnan. Anong nangyari? That's discipleship. Kaya nga kung totoo tayong Kristiyano, we must keep on going, making disciples, baptizing, and teaching. How do you teach? When do you teach? Where do you teach? Kaya nga, ang teaching or discipling is intentional, personal, relational. Ibig sabihin, ikaw ay teacher. Siya ay estudyante. Okay? Tandaan po natin, tayo ay teacher, sila estudyante. Yan yung relasyon ninyo. At kung teacher ka, ituro mo, kung ikaw ay estudyante, dapat marunong kang rumispeto sa teacher. Ikaw naman teacher, wholehearted ba? Wholehearted ba? Buong puso ba ang pagtuturo mo? Kung buong puso ang pagtuturo mo, kailangan mo ang dedikasyon at sakripisyo. Meron ba kayong eksaktong oras at lugar kung saan kayo mag-aaral? Kung walang saktong oras, kung walang tamang lugar, wala, bara-barabay lang yung discipleship na yan. Hindi yan magiging effective. Hindi yan mamumunga. Di ba? Tulad nga, for example, you are coming to the church. May dinidisciple kang 10. Alright? Mga anak, church ngayon. Okay? Pinapaalalahan mo ba? Hindi, mga Kristiyano na yan. Bahala sila kung umattend o hindi. Hindi ganun. Kailangan, turuan mo silang sumunod. Okay? Paalalahanan mo. Kaya nga, ang discipling consists of 3 M's. 3 M. Alam mo yung 3 M? Mentoring, monitoring, and maturing. Mentoring is teaching. Mentoring. Monitoring is tinitingnan mo kung sumusunod sila. Tama ba yung ginagawa nila? Hoy, linggo ngayon, nasan ka? Nagbibihis na po ako. Very good. Sige, kita tayo ha. 30 minutes before the church service, mag-fellowship muna tayo sa church. Mag-pray tayo. That's how you care. Monitoring. Pero, basta Sunday, church tayo. Alam mo ba cellphone number niya? Kung hindi mo alam, you're not a teacher. Ikaw naman, estudyante, alam mo cellphone number ni teacher? Kung hindi mo alam,
Wala rin. You are not interested in learning. Pagka ganito ang situation natin, we can never change the world. Can never change the world. Di natin kayang baguhin. So, mentoring is teaching, monitoring is supervision. Tingnan mo kung sumusunod. Tingnan mo kung tamang ginagawa. At kung mali ang ginagawa, i-rebuke mo siya with love. Hindi yung mali ang ginawa, bahala ka na sa buhay mo. I don't mind, I don't care kung ano mangyari sa'yo. Hindi ganon ang isang totoong discipler. You rebuke him with wisdom. You correct him with love. Ganon talaga, no giving up. Imaginin mo if one has given you up, wala ka ngayon sa church. Lang matyaga tayo. Matyaga tayo. Hindi ka lang na-text ni teacher, boyfriend, hiwalay na kayo. Hindi ka lang nabigyan ng Toblerone na pangako niya. Sabi mo, Toblerone. Tabla naman dinala mo. Sabi mo, Starbucks coffee. Dunkin Donut coffee naman binigay mo sa. Ayoko niyan. Di ba? So, monitoring is something you oversee your students or your disciples to see to it that he is doing or they are doing the right thing at the right time. But if they fail, don't reject them. Don't condemn them. Rebuke them with heart. Tanda natin, even the discipler fails. For everyone commits mistakes. Tsaga tayo. Di ba? And maturing is, that's it. Hanggang sila ay maging spiritual parent. Na, ibig sabihin, ikaw na nagtuturo ngayon sa kanila, tapos graduate na sila. Hindi ka ba masaya? Nag-graduate ka na, nagkaroon ka na ng graduate na anak, at sila naman ngayon ay magdi-disciple. Sila naman ay magiging discipler. Pero ikaw, magpapatuloy ka pa ring discipler sa ibang mga disciples. See? Kaya sinabi ko kanina, discipleship is the proof. Siya po ang kapahayagan ng iyong pagiging totoong Kristiyano. Kaya nga, sabihin mong medyo may katamaran kang discipler or disciple o Kristiyano. Sabihin mo na lang na isang kaluluwa at isang disciple sa 6 na buwan. Di ba? If I will count now, nag-log in ako doon, 30 tayo lahat. 30. After 6 months, times 1, times 2, we must be 60. Kung tamad tayo tamad pa tayo. Kung masipag tayo. Di ba? If no growth in the church, there is what we call shortage of discipleship. Shortage of disciples, shortage of disciples. And church will not be able to do its task if discipleship is not at work at the peak. Ano ba sabi rito? Ang ituturo nyo ay pagsunod. The very central, ang sentro ng pagtuturo, mga magulang, spiritual parents and physical parents of your own children. The center of teaching must be obedience to the commandment of God. Any teaching na hindi nasa sentro sa pagsunod sa salita ng Diyos, hindi yan teaching. Bulinting yan. Ibig sabihin yan, pambobola na lang yan. Walang kabuluhan ang mga pagtuturo na hindi nakasentro sa pagsunod sa salita ng Diyos. And this is the object of discipleship, of discipling. Kailangan marunong sumunod. Sumunod sa salita ng Diyos, hindi sumunod sa iyo. Minsan kasi nananakot din tayo
Ano ang gagawin mo? Hindi. Tumatawa. Maglalaba ka o hindi? Hindi ngayon, pero mamaya. Katapos. Yeah? And teaching them to obey, grabe nito, everything I have commanded you to do. So, obedience to the Word of God. Pero tingnan nyo po mga disciples of the Lord and disciples to your students. Ano sabi ng Lord? Siguradong sigurado. Sinisigurado ko sa inyo, I am with you always. Wow! Sinasabi ko sa inyo, kung nag-going kayo, pag nagme-making kayo, pag nagbabaptizing kayo at nagtiteaching kayo, sa ayaw at sa gusto nyo, nandyan ang Panginoon palagi. Hanggang sa huling sandali. Yan ang pangako ng Diyos. I am with you always until the very end of the age. Pero anong gagawin mo? Dapat masumpungan ka araw-araw sa buhay mo na ikaw ay nag-going, nagme-making, nagbabaptizing, and nagtiteaching. See? Kung hindi, huwag mong sisihin ang Diyos, Lord, bakit naman sa pangako mo, pag ganitong taon, eto na eh. Pangako mo siya, Lord, bakit? Pangako mo, mag-graduate ako. Lord, kala ko ba, all your promises you will fulfill. O walang pangako ang Diyos na hindi niya tinupad. Tingnan mo kung ginagawa mo to. Sinisi mo pa ang Diyos eh. Tingnan mo yung sarili mo. Why blessings are not upon you? Because you're not doing the things. You're not into discipleship. Wala ka sa pagdi-disciple. Panay ka. Yung kausap namin, just ang sweet nila, no? 60 na sila, magsi-60 na. Ha? Magpapakasal sila, nangungonsulta sa amin, magsi-60 na sila. Okay naman kasi sa eat all you can kami, sarap kumain. May lechong kawali na, meron pang belly lechon. Mga Japanese sushi, ganyan. Ang sarap, grabe. Eat all you can nga. Pero they are consulting us dahil magpapakasal sila. Ang sweet nila talaga. Holding hands, ganyan. Parang sa kanila, panay na lang romansa. Where is discipleship? Diba? We're trying to inject and insert God's word, pero mukhang hindi receptive. Diba? Hindi receptive. So, we did not insist on being spiritual about it. So, what I'm saying here is, you want more blessings? Nasa sa inyo yan. Diba? Nasa sa inyo yan. Kaya nga, eto, panguli, discipleship is a tool to change the world. Jesus is the life changer, but if Jesus is indeed the changer of your life, dapat mag-grow ka, and your growth must be in discipleship. And discipleship is a tool to change the world. Kaya sabi niya rito, make disciples of all nations. Kung titingnan natin, tingnan nyo ang Isaiah chapter 60, verse 1 and verse 2. Saan dapat magsimula ang discipleship? Very obvious, dito sa teksto natin, ito ay tinatawag na Great Commission. Dapat magsimula ang discipleship dahil sa kanya ibinigay itong trabaho ito sa iglesia. Church! Kayo ang church! And therefore, discipleship must start within the church.
If you belong indeed to this church, then you must get yourself involved in discipleship. If you don't get involved in discipleship, you are not part of this church. Ano sabi niya rito? Arise, shine, for your light has come, and the glory of the Lord rises upon you. See, tingnan nyo, darkness covers the earth. Yung sinasabi na, make disciple of all nations. These nations are covered with darkness. Punong-puno ng kadiliman. And thick darkness over the people. Mas madilim pang bumabalot sa mga tao. There is darkness over the world. And the people inside the world is covered with more darkness. Kasama dyan ang iglesia. Kaya pati ang iglesia ay natatakpan ng mga kadiliman. But the beauty of it is, the people in the church have been given the light. Kaso, yung ilaw na yan, hindi nakikita. Yung ilaw na yan ay hindi nagsashine because the people in the church are not engaged in discipleship. Only when you engage in discipleship na magniningning ang ilaw na yan. Kung hindi, nakakita na kayo ng dun sa room, may lampshade na ganyan, tapos may cover. Pag kinuberan mo yan, magdidim yan. Pero kinuberan mo yan ng hindi transparent, kadiliman yan. Ganon ang church ngayon. Kaya nga sabi niya, arise and shine. Let your light shine so that the glory of God will remove that dark covering at ang ko-cover sa inyo ay ang kalwalhatian ng Panginoon. See, darkness covers the earth and thick darkness over the peoples, but the Lord rises upon you and His glory appears over you if you will engage in discipleship. Kung kayo ay mag-aalaga, kung kayo ay magtuturo, if you go out, if you make, if you baptize and teach, only then that the light of God through you, tatanggalin niya yung kadiliman. Di ba, usually ginagawa sa mga concerts, sa mga conferences, papatayin nila ang ilaw and they will allow you to light on your cellphone. Ganon tayo dapat. Pero hindi tayo cellphone. Ang light natin, ilaw na nanggagaling sa Panginoong Jesucristo. A light that can remove any form of darkness. See? Now, maliwanag sabi ko, the church kasama sa mundo. The church kasama sa natatakpan ng kadiliman. Alam nyo ba itong mga kadiliman na to? The combination of evils and combination of struggles, combination of problems. Ang church, the number one problem ng church, discipleship. Ang church na hindi engaged in discipleship, eto, conviction ko sa Panginoon. Ang church na hindi engaged, hindi busy o active sa discipleship, yan ay sa akin, conviction ko, hindi yan church. Kasi ang tawag ng Diyos, ating Panginoon sa church ay mag-disciple. Eh kung hindi siya nagdi-disciple, anong ginagawa niya? See? So discipleship must start within the church. Kailangan simulan natin. Simulan mo. Kung may mga babies dito, bakit hindi mo kunin na kaagad? Pwede bang maging discipler mo ako? Anong oras? Tayo, mano. Kung hindi siya available dahil nag-work, gusto mo, 8 to 8:30 sa church, doon na lang tayo. Naku, sarap matulog eh. Sabi nga, palagi namin sinasabi mag-asawa, walang libre sa mundo. Walang libre sa mundo. Magastos lahat. Akala ninyo nga, sa inyo libre ang salvation. Pero binayaran niya ni Kristo. Binayaran ni Kristo. Hindi lang kayo pinagbayad. Diba? Hindi lang kayo pinagbayad. Ngayon, na may kaligtasan ka,
na binayaran ni Kristo. Hindi mo man lang may malibre ng kape yung tinuturuan mo o mabigyan ng pamasahe para maka-attend ng church. At masakit pang loob mo. Pero okay naman yung masarap na ice cream, di ba? Ang sarap talaga. Lalo pagka... Ano sabi niya dyan? Ang sentro ng madilim na mundo, dapat ang church. Ang church na active in discipleship. There is nothing impossible if the church will engage actively with all hearts for that matter to engage in discipleship easily. It can light up the whole world. 1. The church can make disciples in the family. Pamilya. Alam niyo ba ang pamilya ay isang napakahalagang haligi ng ating sosyudad. Kaya nga mga Onesimus nito, naging problema nila ang pamilya nila. Salamat sa Diyos na mayroong mga taong nag-disciple sa kanila at na-add sila sa church. Pero are you discipling them in this church? Kami, kahit na ganito kami ni Jazz, pag umattend kami ng seminar, what I'm sharing you, I took down notes from the seminars. Bilang disciple ng Panginoon, pag may naririnig ako, sinusulat ko. Yan ang totoong nag-aaral. Yan ang totoong estudyante. Alam ko na yan. Paano ka magtuturo na wala kang alam, nakanganga ka? Pag magpa-exam ba ang Lord, anong sasagot mo? Naku, Lord, hindi ako nakapag-take note. Paano yan? Bahala ka, basta isasara ko na yung examination room, may iwan ka. We don't care about our learning. Sa langit, walang hintong pag-aaral. Kung sa lupa pa lang hindi ka nag-aaral, hindi ka makakapunta sa langit. Tamad kang mag-aaral. Pero may mga obligasyon yung mga disciples. Bring discipleship, make disciples of all nations in the family. First in the church. Dahil ang church, ang gagamitin ng Diyos para i-penetrate yung family. Huwag kayong, ikaw tatay, nanay, bahala ka na dyan. Sabi ni Pastor, tatay, nanay, bahala ka nang mag-disciple. It is the work of the church to bring discipleship to every family. Kaya kayo, mga pastors, mga leaders, lumabas kayo. Go to the families and bring discipleship to every family. Otherwise, pabayaan mo ang pamilyang yan na mawasak. Pabayaan mo ang mag-asawa na maghiwalay. Pabayaan mo yung mga anak ay mapunta sa drug addiction. Pabayaan mo na hindi makapagtapos ng pag-aaral. All these can be solved by discipleship because tinuturuan mo silang sumunod kay Kristo. See? Alam mo na yung ama ay may ibang babae. Alam mo yung ama ay sugarol o umiinom. But if this church will reach out and make that father a disciple of Christ, bandang uli, 10 yung anak niya, ang dami. Mabibigla ka, dahil na-disciple siya, sabi ng Panginoong Diyos, si tatay, dati drug addict, sugarol, etc., late, may kabit. Sabi ng Panginoon, pag linggo, kailangan tayo'y sumamba. Mga bata, yung mga anak mo, ayusin mo, linggo, punta tayo sa church. Magugulat ka ngayon, Pastor Eva. Linggo, may dagdag na 10 kasi 8 yung anak niya, pag-asawa sila, 10 kaagad. Huwag natin. Ang obligasyon ng church, go out to every family. Dapat. Kung hindi, kaya kayo naman, mga pamilyado, yan, may mga birthday, may mga ganyan. Mag-invite kayo. Kung hindi nyo gagawin sa church, mag-invite kayo sa bahay ninyo ng pastor or leaders. Hindi, naku, mag-imbitahin sila, pastor, kasi may konting dito may konting tagayan at pulutan. Yun nga ang problema dyan Yung mga tagayan, pulutan, dyan nagkakaroon ng kamatayan at kalaswaan. Di ba? Discipleship ang sagot dyan. Di ba?
Teach them to obey the Word of God. Next, church, family, gobyerno natin at mga politicians. Naghihirap ang bansang Pilipinas. Bakit? Bakit? Karamihan din naman lahat. Ang nasa gobyerno ay mga Kukurap palagi. Tiyan nyo, may pera ba to? May pera ba to? Now, how could you change the world in government? How can you change the government? Discipleship is the key. Iba naman tayo rito. Pag politician, pastor, sa church ka namin. Pero, mag-donate ka. Ha? Sa'yo ang pulpito. O siya naman, ginamit yung pulpito na dapat para sa salita ng Diyos. Mga kapatid, sa darating na election, ako'y tatakbo, kaya huwag niyo pong kaliligtan. Pangako ko sa inyo, ipapa-aircon ko ang church niyo pagka nanalo ako. Ikaw naman, bubuto ka ngayon sa kanya, alam mo namang kurakot siya, kurap ng kurap. Kurap ng kurap. Nanalo, pina-aircon kayo, pero mas malaki yung kinukurap niya, kurakot niya, kasi binigay sa inyo. Asan ang church? Disciple mo siya. Ha? Reach out mo siya. Tutukan mo siya. O kaya dapat ang mga politicians magmumula sa church. Ang balanced church ay yung merong politician sa loob. Diba? O kaya kung meron dito, wala, parang tayo-tayo na lang. Tayo-tayo na lang. Hindi ganun. You wanna change the world? Ano sabi ng Panginoon? Make disciples of all nations. Politicians. Diba? Ano pa? Businessman. Business and economy. Walang problema sa resources kung may mga businessman disciples dito. Sabi nga ni Pastor Jim, you need money, make disciples. You need money, make disciples. Bakit? Kung na-disciple mo yung mga businessman, ang tithes and offerings yan, ang laki. Pero, sinong nagdi-disciple sa kanila? Wala. Kaya nga, go out. Go out. Okay? Ano pa? Yung ating sa education, ating mga teachers. Kung ang mga teachers natin ay disciples or disciplers. Wow! Ang tinuturo nila ay pagsunod at sila ay sumusunod kay Kristo. Di lahat ng bata ngayon yan, lahat ng mga nasa church sila. Pero asan yung mga teachers natin? Wala. Hindi ko alam nasaan. Basta tinuturo nila. May nakita pa ako sa Facebook, teacher, nagti-TikTok. TikTok ang tinuturo. Ano pa? Yung science and technology, mga scientists natin, mga technical people, IT people. Ano pa? Yung social media natin, yung mga nagmamanage ng social media, nadi-disciple ba sila? Tingnan nyo rin yung mga sarili nyo as a church. Yung mga pinopost ninyo sa social media. Discipleship encouragement ba yan? Ang nakikita ko, karamihan, panay muka ang nilalagay doon. Cute ba ako? Cute. Ganyan, cute. Asan doon si Kristo? Asan doon ang pagsunod? Karamihan, bago tayo kakain, picture, post. Asan doon ang discipleship? Baguhin nyo na yan. Baguhin nyo na yan. Kita ko nga rito, dagdagan nyo ito. Mas maganda ang birthday celebration, spiritual birthday. Kaysa physical. Anong kinalaman physical? Mahalaga yung spiritual birthday. Para alam nyo na yung tao na yon ay Kristiyano. Diba? Hindi lahat ng may birthday na yan, Kristiyano. Birthday mo. Spiritual birthday. Kailan ba ang spiritual birthday mo? Kailan ka naging disciple ng Panginoon? Yung mga yun. Diba? Ano pa? Yung ating sports and entertainment. Ngayon, ang sports and entertainment, grabe. Lalo sa volleyball. Alam niyo sa volleyball? Ewan ko ba naman, dati ang volleyball, naka-short tapos may palda pa. Di ba?
Ngayon, shorts na lang, ganyan pa. Di ba? Kita mo na yung pisngi. Kita mo na yung pit na ang itim-itim. May nagdi-disciple ba sa sports and entertainment? Ay sa amin sa basketball, hindi ka makakalaro kung walang word of God at bawal magmura. Pag nagmura ka, 3 minutes, naupo ka, technical ka pa, may 2 free throws, bola pa ng kalaban mo. Parang wala tayong pakialam, di ba? Ha? Karamihan dyan sa mga sports, paseksihan. Kahit tingnan nyo sa commercial market, lahat na lang ng advertisement, commercials, may sex reference. Yung kaseksihan. Pati nga pagbibenta lang ng sasakyan, may yung model, nakita mo. Yung boobs, kita mo na yung kanal. Na hindi nalilinis. I don't understand. Pero, mga kapatid, if you want to change the world, use discipleship as a tool. But my reminder is this: you can never change the world unless you first become a disciple of Christ. Dapat sa atin magsimula. Sana, tatandaan ko to, kayo'y mga tamad in 6 months. Sana on the 6th month, you will double your number in discipleship. Kung hindi, mag-isip-isip kayo, you have to kneel down. Lord, turuan mo po kami. Lord, reform us. Lord, change us first. Totoo po ba kaming Kristiyano talaga? Totoo po ba kaming church? If not, Lord, then make the reform now. Baguhin mo kami ngayon. Gawin mo kaming 100% sa inyo. Dahil kung hindi 100% yung dedication and commitment mo, huwag mong expectin ang 100% na pagpapala sa Diyos. Ang Diyos ayaw niya ng 90%. Alam niyo ba yun? Gusto niya palagi 100%. Mga kapatid, I now give the floor kay Sister Jazz to pray for us and give us a short encouragement. Sister Jazz? Oh, eto yun. Baka maiuwi ka na.